Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Makabansa, Grade 2, Quarter 1, Lesson 1, Day 1. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa kahulugan ng komunidad at ang mga bumubuo at makikita sa komunidad. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Kasanayang pampagkatuto na ipaliliwanag ang konsepto ng komunidad. Layunin, nasasabi ang payak na kahulugan ng komunidad at natutukoy ang mga makikita sa isang komunidad. Awitin natin ang "Ako ay isang komunidad." Tingnan natin ito mga bata. Ano kaya ito? Tama! Isa itong pamayanan. Napakaraming makikita rito, hindi ba? May mga bahay, paaralan, palengke, simbahan at parke. Sagutin natin ang mga tanong tungkol sa larawan. Una, ano-ano ang nakikita nyo sa larawan? Paaralan, bangko, aklat o library, simbahan, restaurant, bahay. May mga sasakyan din gaya ng bus, motorsiklo at bisikleta. Puno, parke, ilog, bangko sa parke. May iba ka pa bang nakikita? Ibahagi ito sa klase. Pangalawa, sino-sino ang taong makikita sa mga larawan at ano ang kanilang ginagawa? May batang naglalaro sa parke, may lalaking nagbibisikleta, may babae sa labas ng bahay, may lalaking pumaparada ng kotse, may nagmamaneho ng bus, at may lalaking nasa labas ng simbahan. May iba ka pa bang nakita? Ibahagi ito sa klase. Pangatlo, para saan ang mga estrukturang makikita sa larawan? Paaralan, dito tayo natututo. Bangko, lugar kung saan iniipon ang pera. Library, dito nagbabasa at nag-aaral. Simbahan, lugar ng pagdarasal. Restaurant, kainan ng mga tao. Bahay, tahanan ng pamilya. At parke, lugar ng paglalaro at pahinga. Pang-apat, ano ang ugnayan ng mga estrukturang nabanggit sa mga tao sa isang lugar? Ang mga estruktura ay mahalaga sa buhay ng tao. Ito ay ginagamit araw-araw sa pag-aaral, pagtatrabaho, pagkain, panalangin at pamumuhay. Lahat ng tao sa komunidad ay may kanya-kanyang papel. Basahin natin. Komunidad. Bilangin nga natin kung ilang pantig. 1, 2, 3, 4.
Ilang pantig mayroon sa salitang ito? Kapag pinagsama-sama na ninyo ito, ano ang mabubuo nating salita? Ang sagot, komunidad. Komunidad. Sabihin ng dahan-dahan at samahan natin ng palakpak. Ko, mu, ni, dad. Komunidad. Magaling! Ilan ang palakpak natin? 4. Mahusay! Ang komunidad ay isang grupo ng mga tao na naninirahan o nagkakasama sa isang tiyak na lugar at may magkakaparehong interes, layunin, gawi at pagkakakilanlan. Sa payak na salita, ito ay isang grupo ng mga tao na nagtutulungan at nagkakaroon ng ugnayan upang mapabuti ang kanilang pamumuhay at kapaligiran. Basahin ang tula, ang tunay na komunidad. Ito'y binubuo ng grupo ng mga tao na naninirahan ng payapa at organisado. May mga tuntunin na dapat sundin, kaayusan at kapayapaan ay laging mithiin. Sa komunidad, pagsasamahan ang pinakamahalaga upang kaunlaran ay matamasa. Bawat miyembro ay dapat masaya upang ugnayan ay maging matibay, mayabong at payapa. Miyembro'y may pagkakaisa, komunikasyon ay bukas sa isa't isa, layunin ay nagkakatugma, sa pag-unlad ay sama-sama. Organisado ang pamamahala rito, kasaysayan ay pinahahalagahang totoo, kultura'y pinagyayaman lagi, gawaing pansibiko'y aktibo at natatangi. May kaligtasan at kapayapaan, isinusulong pangangalaga sa kalikasan, tulong-tulong sa pag-unlad, ito ang ating komunidad. Sagutin ang mga tanong. 1. Tungkol saan ang napakinggan o binasang tula? 2. Ano-ano ang katangian ng isang komunidad? 3. Ano-ano ang pinahahalagahan sa isang komunidad? Sagutan natin ang mga tanong. 1. Tungkol saan ang napakinggan o binasang tula? Sagot, ang tula ay tungkol sa isang komunidad, isang grupo ng mga tao na naninirahan ng sama-sama, ng payapa at maayos. 2. Ano-ano ang katangian ng isang komunidad? Sagot, may mga tao na magkakasama, may mga tuntunin na sinusunod, may pagkakaisa at magandang pagsasamahan, organisado ang pamamahala, laging may kapayapaan at kaayusan. 3. Ano-ano ang pinahahalagahan sa isang komunidad? Sagot, pagkakaisa ng mga miyembro, magandang komunikasyon sa isa't isa,
paggalang sa kultura at kasaysayan, pagsisikap sa mga gawaing pansibiko, pangangalaga sa kalikasan, at tulong-tulong para sa pag-unlad at kaligtasan. Pag-aralan natin, komunidad sa kapatagan. Ito ay patag na lugar kung saan maraming taniman ng palay, gulay at iba pang pananim. Dito karaniwang nagtatanim ang mga magsasaka. Komunidad sa talampas. Ito ay mataas ngunit patag na lugar. Medyo malamig ang klima rito at may mga tanim ding gulay at prutas. Komunidad sa dagat o ilog. Ang mga bahay ay malapit sa dagat at ilog. Karaniwang hanap buhay dito ang pangingisda. Komunidad sa lungsod. Matao at maraming gusali, sasakyan at paaralan. Dito makikita ang maraming opisina at tindahan. Industrial na komunidad. Dito matatagpuan ang mga pabrika at planta. Gumagawa ng mga produkto tulad ng pagkain, damit at gamit sa bahay. Komunidad sa kabundukan. Malamig at maraming puno. Ang mga bahay ay nasa gilid ng bundok. Marami ring hayop at halaman dito. Komunidad sa isla. Napapalibutan ng tubig. Maaaring sumakay ng bangka para makapunta dito. Tahimik at maraming tanawin. Sagutin natin ang mga tanong. 1. Ano-ano ang mga nakita ninyo sa larawan? 2. Nakikita nyo rin ba ang mga iyon sa inyong lugar? 3. Ano ang nalaman mo pagkatapos mong makita ang mga nasa larawan? Punan ng tamang salita ang bawat patlang upang mabuo ang kaisipan. 1. Ang komunidad ay patlang. 2. Ito ay binubuo ng patlang na pantig. At 3. Masasabing komunidad ang isang lugar kung ito ay patlang. Mga bata, gamitin natin ang ating mga kamay sa pagsagot ngayon. Kapag narinig ninyo ang salitang komunidad, sabay-sabay tayong pumalakpak ayon sa bilang ng pantig nito. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Ko, mo, ni, dad. Komunidad. Ulitin natin. Ko, mo, ni, dad. Mahusay mga bata! Ngayon naman, makinig kayo sa mga sasabihin ko tungkol sa komunidad. Kung tama ang sinasabi ko, pumalakpak kayo ng 2 beses. Kung mali, pumalakpak lang ng 1 beses. Handa na? 1. Ang komunidad ay isang grupo ng mga tao na naninirahan o nagkakasama sa isang tiyak na lugar at may magkakaparehong interes at layunin. Ang sagot? Ang mga kasapi sa komunidad ay may palagiang komunikasyon.
Ang sagot? Three, organisado ang pamamahala sa komunidad. Ang sagot? Four, ang komunidad ay may iba't ibang mithiin. Ang sagot? Five, magulo ang isang komunidad kung may pagkakaisa ang bawat tao. Ang sagot? Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!